College si Trina Vazales nang magkaroon ito ng kaibigan. Kaibigan na nasandalan niya sa hirap at ginhawa. Kaibigan na handang ibigay ang lahat, matulungan lang siya. Dahil scholar si Trina, kailangan niyang pagbutihin ang pag-aaral. Hindi naman kasi mayaman ang kanyang pamilya. Kaya para makapag-aral, naging scholar siya ng governor ng kanilang probinsya. And that governor had a son named Lexus Tribor Zarante, ang nag-iisang anak ng mga Zarante. Dahil sa isang event noon sa campus, nagkakilala sila ni Trina. Naging matalik na magkaibigan na sa sobrang close, pati private na buhay ng bawat isa, alam nilang pareho. Doon nagsimula ang lahat, nang ipakilala si Lexus bilang tagapagmana ng lahat ng ari-arian ng mga Zarante. Ngunit makukuha lamang nito ang yaman, oras na nabigyan ng binata ng apo ang mga magulang. How can he do that? Kung bakla ito and his best friend Trina knows about it. For a long time, natawa na lang ito sa isipang yun. Ngunit sa kagustuhan ni Lexus, isang bagay at isang desisyon ang pinanindigan nito. Nilasing nito si Trina, and that moment, pinagsamantalahan niya ang kanyang best friend. Nang sandaling magising ang dalaga, nawala ang lahat dito at iyon ang araw na natapos ang pagkakaibigan nila. Lumayas siya sa San Simon dahil sa sakit na ginawa sa kanya ng kaibigan na pinagkatiwalaan niya ng buo. Pero sa pag-alis ni Trina, nayanig ang mundo niya nang malamang buntis siya at iisang lalaki lamang ang gumalaw sa kanya. At iyon ay si Lexus, ang kanyang best friend. Sa galit niya, pinanindigan niya ang paglayo at nangakong hindi na muling magpapakita sa lalaking sumira sa kanya. But, paano kung sa tinagal-tagal niyang nagtago, bigla na lang siyang pinaglaruan ng tadhana? Sa sobrang paglayo niya, bigla na lang siyang napatid sa binatang matagal niyang kinamuhian na ang apartment na inuupahan niya at gustong ipagiba ay si Lexus ang may-ari. Paano niya ngayon ilalayo ang sarili at ang mga anak niya kung wala na siyang tatakbuhan pa? Mommy, sabi ni teacher, may award daw po ako, pati si Cave at si Wave pa daw po. Lumingon si Trina sa anak. Umukit ang ngiti sa kanyang labi. Really, sweetie? And mommy, sabi ni teacher, most behave pa ako and with honors. Si Cave, best in reading and writing. Sabat ni Wave na nasa harap ng mga libro. No, sabi ni Miss Cortez, ay best in math and reading daw ako, Wave, at with honors. No, narinig ko si Miss Cortez. Baka you're deaf, kaya you don't hear it, Cave. Mommy, oh. Ngumiti siya ng matamis. That's enough. Boys, baka gusto nyo mag-face the wall again. Banta ni Avery. Nag-iisang babae lang ito at dalawa na lalaki. Pero ito ang nasusunod sa lahat at tumaawat kung nag-aaway ang mga kapatid nito. Okay. Tila napilitan pa ang dalawang binata niya. Ang lalaki na ninyo. Ganyan pa rin kayo. Napabusangot ang dalawa. Nang magsalita siya, umayos na ng upo sa study table ang tatlo. I'm so proud of you kids. Nag-aaral talaga kayo ng mabuti. Congratulations mga anak ko. Mahal na mahal kayo ni Mommy. Thank you Mommy and we love you too po. Sabay-sabay na tumayo ang tatlo at yumakap sa kanya. Natutunaw ang puso niya sa kagalakan dahil kahit hindi niya hiniling, ibinigay pa rin sa kanyang mga batang ito. Kahit noong una, nagdadalawang isip pa sana siya. It's been 7 years, pero yung ginawa sa kanya ng ex-best friend niya ay nanatili pa rin sa kanyang puso. Tapusin na ninyo ang mga homeworks ninyo at bumaba na, okay? Magluluto na ako ng dinner. Yes po, Mommy. Masiglang tugon ng mga bata. Tutok na tutok ang mga ito sa ginagawang takdang aralin. Grade 2 na rin ang tatlo at same section lang din. Sa 7 taon, nagawa niyang lumayo sa lahat ng taong nakakakilala sa kanya, kahit sa sarili niyang pamilya. Minsan, naisip niyang umuwi pero ayaw naman niyang magkita ulit sila ni Lexus, ang baklang sumira sa kanyang pangarap. Siguro kung natapos siya, hindi sana siya sekretary sa isang finance company. Siguro'y mas mataas ang sahod niya at professional nurse na siya. Ngunit nasayang ang lahat ng iyon. 1 taon na lang sana pero nabigo siya. Tinolang manok ang ulam nila ngayon. Sasabayan niya ng tilapia. Ipiprito niya lang dahil paborito yun ni Wave. Kung sabaw ang hinahanap ni Avery at Kib, prito naman ang sa isa.
May iba't ibang ugali rin ng tatlo. Kung makulit si Wave, mahinahon si Cave at si Avery, seryoso ito sa buhay. Magkakamukha lang din ng tatlo dahil identical triplets ang mga ito na para bang meron siyang Lexus na 3 ulit. Dahil lahat ng ugali ng ama ng tatlo ay kay Lexus niya rin nakita. Si Avery, ito talagang Lexus na Lexus ang ugali. Matured mag-isip kahit 7 taong gulang pa lamang. Kung magsalita at kumilos parang ang tanda na. Abala si Trina sa paglilinis ng mga lulutuin nang makarinig ng katok mula sa pintuan. Dakong 6:00 na ng gabi pero maliwanag pa sa labas. Dahil siguro sa mga ilaw sa daan at mga Christmas lights sa bawat bahay. Maingay ang labas. Naririnig niya iyon mula sa bintana. Natapat kasi sa kalsada ang bintanang yun. Kaya kapag bukas, naririnig niya ang tawanan, yabag, pagtatakbuhan ng mga bata at pagpapatalbog ng bola. Trina, mabutit nandito ka na. Nagulat siya. Si Aling Marit iyon na sa tapat lang din ng bahay niya ang bahay nito. Ang block ng dakong ito ay iisang may-ari lamang. Paupahan ng lahat ng bahay mula sa kanto hanggang sa bakanting lote. Siguro'y nasa 20 ang lahat ng paupahang yun. Mura lang naman ang upa. 7,000 a month na nakakatulong sa kanila ng malaki. Bakit Aling Marit? Hinihingal pa kayo? Pasok ho. Nilakihan niya ang awang ng pintuan. Hindi na Trina. Sumaglit lang ako para sabihin na mukhang kailangan na nating lumipat ng lugar. Gulat na gulat siya. Kung hindi siguro siya nakahawak sa doorknob, nabuwal siya sa sobrang gulat. Ho? Bakit naman ho? Nakakunot ang noo niyang tanong dito. Humugot muna ito ng mahabang buntong hininga bago sumagot. Ide-demolish daw itong blocks natin ng may-ari ng mga bahay dahil gagawin daw condominium. Ano? Oo, hindi na nga namin alam kung paano makakausap ang may-ari nitong mga bahay. Kasi kahit yung humahawak nito, tauhan lang din daw ng may-ari ang kausap niya lagi. Baka may paraan pa. Wala po bang number yung may-ari? Baka pwedeng pakiusapan Aling Marit. Kaya nga ako nandito at baka pwedeng ikaw ang kumausap. Tutal at lalaki daw iyong may-ari nitong lugar. Isa pa'y napakaganda mo't magaling din makipag-usap. Naalala ko noon si Kapitan Orly na sinupalpal mo dahil nang bubulyaw. Natigilan siya. Ibubugaw pa yata siya. Sige na Trina, marami tayong mawawalan ng bahay at murang renta kapag na-demolish ito. Mangiyak-ngiyak ito, talagang mawawalan silang lahat kapag ganito. Sige ho, kakausapin ko si Ate Helen bukas, baka may magawa ako. Salamat Trina, sana'y mapakiusapan mo. Tipid siyang napangiti nang mahigpit siyang niyakap ni Aling Marit. Sana nga'y magawan niya ng paraan, lalo na't 6 na taon na rin silang nakatira dito ng mga anak niya. I need it now, Oscar. Pero Sir Lexus, may hirapan po tayo dahil maraming disagree. Let them go. Harass them. Natahimik ang kausap nito sa kabilang linya. Remember, Oscar, may property, may rule. Pero sir, may hirapan po tayo. Magpatawag ka ng meeting, lahat ng tao sa blocks, at ako ang kakausap. Singhal ng binata. Opo sir, masusunod po. Ano pong nangyayari, Mami? Why po sila nasa labas ng mga house nila? Inakay niya si Wave at Cabe na palabas na ng gate. Si Avery, nakatingin ito sa mga tao sa unahan. Papasok na ng school ang tatlo. Ihahatid niya muna ang mga ito. Kapag nagkagulo, at least safe ang mga bata. Hindi niya alam kung anong mangyayari, lalo na't maaga pa lang, nag-iingay na ang kanilang mga kapitbahay. Yeah, and why they are maritizing din po. Ito namang si Avery, nakahugot na naman ng bagong salita. They are not maritizing anak. Nag-uusap lang sila tungkol sa mga bagay-bagay. What bagay-bagay, Mami? Kung hindi sila sure, di ba it's maritizing lang? Napangiti siya. Akala niya'y tahimik ito, abat nagtanong pa nga ng nagtanong. O sige na, akyat na ng tricycle at huwag nang makailam sa kanila. May inaayos lang sila kaya ganyan. Why, Mami? Nasira ba sila? Natahimik na lang siya at inayos ang pagkakaupo ng tatlo. Sa likod siya ng tricycle kasama si Avery, si Cave at Wave ang nasa front. Trina, kamusta yung tungkol sa blocks ninyo? Napakiusapan bang may-ari? Paalis ng tricycle nang magtanong ang driver, si Mang Yok-Yok na service ng mga bata.
Hindi pa nga ho. Mamaya yata'y may meeting sa covered court ng barangay. Nagpatawag daw ho yata ng meeting yung mismo may-ari ng Blacks. Nakatitig lang sa kanya si Avery. Nakapalupot ito sa kanyang braso. Mabuti naman kung kondominium ang ipapalit dyan. Tsak hindi na ninyo kakayanin ng renta. Lalo't pang mayaman lang yun. Yun pa nga ang isa sa iniisip niya kagabi pa. Sana hindi ituloy ng may-ari ang balak. Katunayan, wala silang magagawa at pakailam dahil nangungupahan lamang sila sa Blacks ngayon. Pero dahil sa hirap ng buhay ngayon, wala na ring 7,000 a month na makukuhang isang buong bahay ngayon. Kung sa iba, pinakamababay 15,000 na pataas, hindi niya iyon kakayanin, lalo na't hindi naman kalakihan ng sahod niya. 3 pa ang anak niya na nag-aaral. Sana talaga'y mapakiusapan ng may-ari ng Blacks na wag nang ipademolish ang buong lugar. Malalaman po natin yan mamaya. Sana nga po hindi na lang nila ituloy. Pero kung itutuloy po talaga nila wala rin naman po magagawa. Dahil nangungupahan lang naman po kami. Totoo yan. Ipagdasal nyo na lamang na maghimala, Trina. Yun na nga, himala na lang ang makakapagpigil sa may-ari na wag ituloy ang balak nito. Why, Mommy? Sisirain po ang bahay natin? Wala po bang heart yung may-ari ng bahay natin? Maayos naman po ang bahay natin. Why po sisirain? Crazy po siguro yung may-ari, Mommy. Shh! Don't say that, anak. Masama yun. Pigil niya kay Avery na hindi na napigilang sumagot. Talagang hindi ito mapagsabihan na kapag matandang nag-uusap ay wag sasabat. Sorry po, my bad. Why nga, Mommy? Para siya ang mauubusan ng sasabihin at isasagot sa batang ito. Hindi mo pa kasi naiintindihan. Tsaka na lang ni Mami sasabihin kapag nakakaintindi ka na, ha? Oh, nandito na pala tayo. Napabuntong hininga siya. Buti na lang at nasa tapat na sila ng gate ng paaralan. Matatapos na ang kakatanong ng anak niya. 6 a.m. ang pasok ng mga bata dahil half day lang sila. Sa dami kasi ng mga bata dito sa Maynila, kailangang gawan ng paraan ng mga guro. 12 noon ang labasan, saktong lunch break niya iyon. Susunduin niya na naman para dalhin sa work niya. Kung sa trabaho mga mababait ang mga bata at behave, nung umuwi ng probinsyang yaya ng 3, nahirapan siya pero kailangan kasi talaga niyang gawan ng paraan, lalo't hindi siya pwedeng tumigil sa pagtatrabaho. Mommy, sabi ni teacher may meeting daw po ang mga parents mamayang 11:30 a.m. bago po mag-uwian. Si Wave ang nagsabi noon. Nauna na kasing humakbang ang 2 kapatid matapos sumalik sa kanya't magpaalam. Opo, I know. Susubukan ni Mami, okay? Tumango ito. Sumunod na rin sa 2 kapatid na palayo na. Hinintay pa niyang makaabot sa school building bago siya umalis. Sabi ni Aling Maret, 7 a.m. daw ang meeting. 8 a.m. pa naman ang pasok niya. Kaya may oras pa para maka-attend ng meeting sa covered court ng barangay. Sasaglit muna siya sa bahay para maligo at magbihis. Para pagkatapos ng meeting, dediretso na siya patungong trabaho. Nakakahinga lang buhay niya. Sobrang pagod rin pero hindi niya pwedeng ipakita sa mga bata na hirap siya dahil walang ibang aasahan ng mga anak niya kapag siya'y sumuko. Kakayanin niya ang lahat para lang sa mga anak niya. Trina, nandyan ka na pala. Tara na sa plaza. Mauna na ho kayo doon. Magpapalit lang ho ako. O sige. Pero bilisan mo't ikaw lang ang inaasahan at tagapagsalita ng Blacks natin, ha? Tumango siya. Isang mahabang buntong hiningang pinakawalan niya. Maaga pa lang pero pagod na siya. Hi babe! Na hindi man lang gumalaw ang ulo ng lalaking nakaupo sa swivel chair kahit may tumawag dito. Tuloy lang ito sa ginagawa. Lumapat ang pintuan pasara. Hey, I miss you. Biglang naupo ito sa ibabaw ng kanyang table. Itinaas nito ang panga niya para halikan but he refused. What are you doing here? Umiwas siya rito at sinubukang tumayo. Ngunit naabot ng babae ang kanyang bewang. Yumakap ito roon at isinubsob pa ang mukha sa kanyang dibdib. Babe naman, ganyan ka na ba sa akin? Galing pa ako ng Cebu. Dumiretso ko dito tapos ganyan ang ibubungad mo. May problema ba? Malambing na anito. Madiin niya itong tiningnan. What? Lumabas ka nga sa imahinasyon mo, Christy. Alam mo kung bakit tayo nandito sa sitwasyong to. Bata lang ang dahilan. Bata lang kaya wag kang umastang mahal natin ng isa't isa. Hinuklit niya ang nakapalupot nitong braso at lumapit sa floor to ceiling window. Natahimik si Christy. Kitang-kita ni Lexus ang buong syudad sa kinatatayuan niya.
Tila galanggam lamang kalaki ang mga sasakyan sa baba sa sobrang taas ng kanyang kinaroroonan. Finally, nakuha niya na ang lahat ng ari-arian ng pamilya. Pero may bahagi ng puso niya na hindi pa rin makamove on. Matagal ng panahon yon. Ngunit hanggang ngayon, umaasa siya na sana makita pa niya si Trina at makahingi ng tawad. Napakalaki ng kasalanan niya. Magsisi man siya, wala na ring kwenta dahil ang babaeng pinakamamahal niya nawala na lang ng dahil din sa kanyang kagaguhan. Minahal niya. Pinakamahal dahil hindi naman talaga siya bakla. He just did that para makalapit kay Trina. Pero sumobra din dahil pati magulang niya ay naniwala. Gusto niya na kung magkakaanak man siya kay Trina lang. Pero sinaktan niya ito nang hindi niya mapigilan ng sarili nang gabing ito ay lasing. Nasira ang lahat dahil nawala itong bigla. Siya ang may kasalanan. Siya lang at wala nang iba pa. Babe, hindi siya lumingon. Hinapit ni Christy ang bewang niya at gumapang iyon sa kanyang dibdib. Pwede ba tumigil ka na? Bakit? Dati naman ginagawa natin to. Ikakasal na tayo, kaya anong masama doon? Matalim niya itong tiningnan. Anong masama? Hindi kita mahal. Yun ang masama kaya tumigil ka na. Si Trina pa rin ba? Siya pa rin ba ang iniisip mo ha? Sigaw nito. Isa-isa din itong hinawi ang mga gamit sa ibabaw ng mesa. Lahat ng naroon ay nahulog pati ang kanyang laptop. That's enough! Tumigil ito nang hawakan niyang braso. Madiin iyon at kitang-kita niyang pagniwi nito. Tumigil ka na! Bigla niya itong binitawan. Bakit Lexus? Bakit ka ganyan? May anak na tayo. Kaya bakit si Trina pa rin? Pwede namang ako na lang. Ako na lang please. Tinalikuran niya ito at pinulot ang nahulog niyang cellphone. Lexus ano ba? Huwag mo kong talikuran. Come back here. Naririnig niya pa ang sigaw ni Christy, ngunit hindi niya na ito inintindi. Sir, darating daw po ba kayo ngayon dito? Hinahanap na po kayo dito. Huwag niyo daw po silang pinaglololo ko sir dahil may mga trabaho pa daw sila. Sila ang nagsabi o ikaw? Po, sila po sir. Paalis na ako. Sige po sir, sasabihin ko po sa kanila. Okay, thanks. Hanggang sa pagpasok ni Lexus ng lift, naririnig pa rin niya ang pagwawala ni Christy. Si Christy ang dahilan kung bakit nakuha niya ang lahat ng meron siya ngayon. Pero nagdadalawang isip siyang magpakasal dito. Ang tanging kailangan niya noon ay bata na ipapakilala bilang apo sa kanyang mga magulang para maibigay sa kanyang para sa kanya. Si Christy ay anak ng mayor ng kanilang bayan. Nakilala niya lang din ito sa isang bar one summer night. Ito rin ang nag-alok sa kanya ng katawan nito na ng oras na iyon, lugmok na lugmok siya dahil sa ginawa niya kay Trina. Nabuntis ito kaya nakuha niyang pamana ng kanyang daddy. Pero kahit ano pa sigurong gawin niya, kahit nasa kanya na ang lahat, hindi pa rin niya makita ang totoong saya na kay Trina lang niya naramdaman noon. Mauna na ho siguro ko Aling Maret, malilate na ho ako sa trabaho kapag hinintay ko pang may-ari ng mga paupahan. Pero Trina, baka parating na yon. Pasensya na ho, 7:45 na ho kasi. Hindi na nagpapigil si Trina at lumabas na ng basketball court. Late na siya sa trabaho. Importante ito pero mas mahalaga ang kanyang trabaho. Oo, papunta na ako. Pasensya ka na. Wala pa naman si Sir Mike, di ba? Wala pa, bilisan mo na. Oo, paalis na. Ngunit biglang tumalo ng puso ng dalaga sa gulat nang malakas na bumusina ang magarang sasakyan sa harapan niya. Napahawak siya sa dibdib sa sobrang gulat. Muntik pa siyang masagasaan. Oo, pasensya na Prim. May sasakyan kasi. Basta bilisan mo lang ha. Sinabi ko kay Sir Mike, bumili ka ng kape sa labas. Kinakabahan man, hindi na alintana ni Trina ang magarang sasakyan na tumigil mismo sa gitna ng kalsada. Narinig pa niya ang pagbukas ng pintuan noon. Hindi niya nanilingon pa. Mabilis ang bawat lakad niya. Ibinaba na rin niya ang cellphone at ibinalik sa dalang shoulder bag. Tsaka siya pumara ng tricycle na palapit. Nakailang kawag pa siya. Trina? Ngunit pasampa na ang dalaga ng sasakyan nang may tumawag sa kanyang pangalan. Nag-aalangan siya sa boses na iyon. Pamilyar, ngunit hindi ganun ang klase ng pagsasalita ng kanyang kakilala. Trina? Muling tinawag ang kanyang pangalan. Lumingon na siya sa ikalawang pagtawag ng kung sino. At animoy parang nakakita ng multo ang dalaga nang makilala ang bulto ng tao na papalapit sa kinatatayuan niya. Agad siyang sumakay ng tricycle.
Sinigawan pa niya ang driver na bilisan at umalis na sila. Manong ano ba? Huwag niyo ho siyang pakinggan. 5,000. Biglang inilabas nito ang wallet matapos ay humarang ito sa harapan ng sinasakyan niya. Napalunok ang driver. Inabot iyon ng mama. Alam na niya ang susunod kaya dali-dali siyang lumabas sa tricycle at patakbong umusad. Ngunit bago pa man siya nakalayo, nahuli nito ang kanyang pulsuhan. Bitiwan mo ko, Lexus. Madiin at galit ang kanyang boses. Pati ang titig nagbabaga sa galit. Sabing bitaw! May ilang nakakakita sa kanila. Mga tao sa blocks ang karamihan at yung iba ay mga napapadaan lang. Hinila niya ang kamay niya. Trina, how are you? Hindi niya maintindihan bakit ang baritono na ng boses nito na noon ay halatang baklang tinig. Hindi ito ganitong magsalita dati. Hindi niya maipagkakaila sa sarili na mas kumisig ito. Ang black long sleeve na suot nito na nakatuck-in sa pants nitong suot. Ang black shoes nito na nangingintab pa. Ang sexy nito pero hindi siya papaapekto. Anong ginagawa mo? Kilala ba kita? Natawa siya dahil mukhang nagbago na ito ng katauhan o sadyang itinatago lang nito sa iba para walang makaalam ng tunay nitong pagkatao. Can we talk? Nakakainlaw ang boses nito. Talk? Talk to yourself. Pwede ba? Umalis ka sa dinaraanan ko dahil late na ako sa trabaho. Please, kahit sandali lang, Trina. Hindi. Huwag mong hintayin na mapahiya ka pa dito, Lexus. Masamang titig ang ipinukol niya. Ngunit hindi ito natitinag. Hindi na gaya noon na sa isang tingin niya lang magsasabi na itong, "Okay, Trina, my love." Tatalikuran niya sana nang muli nitong hawakan ng kamay niya. Saan ka nakatira? Pwede ko bang malaman ang number mo? Umikot ang eyeballs niya. Hinding-hindi siya magbibigay. Sir Lexus, nandito na po pala kayo. Doon lang ito bumitaw sa pagkakahawak sa kamay niya. Kumunot ang noo niya nang makilalang lumapit dito. Yun ang lalaking nasa court kanina. Sir ang tawag nito kay Lexus. Ibig bang sabihin, may kinalaman ito sa paupahan? Hindi siya umalis. Nakinig lang siya saglit sa usapan. Nandito na ba lahat? Opo sir, kanina pa po. Bigla niyang hinuli ang kamay ni Lexus at hinila paharap sa kanya. Nagulat pa ang kausap nito. Miss, ano bang... Tumaas ang kamay nito para patigilin ng lalaki. Ikaw ba? Ikaw bang nagpapademolish sa mga bahay sa blocks? Hindi ito sumagot. Nakita pa niyang tumalikod ang tauhan nito nang napipilitan. Ikaw ba? Lower your voice. Hanggang ngayon ang ingay-ingay ng bunganga mo. Anito ng mahina. Wala akong pakialam. Sagutin mo muna ako. Try to shout again at hahalikan kita. Natigilan siya. Naduduling na rin siya sa sobrang lapit ng mukha nito sa kanya. Ikaw? Why? Hindi ka ba naniniwala? Where have you been? Alam mo bang kalahating oras ka ng late, Trina? I'm sorry sir, nagka-emergency lang po. Mahinang tugon niya sa head ng kanilang department. Sorry? Ilang beses ka na bang na-late sa isang buwan? 5? 6? Nagtaas siya ng tingin. Isang beses pa lang po, sir. Anya, halos magdugtong na ang kilay ng boss niya dahil sa pagsagot niya. Wala akong pakialam. Miss Vazeles, trabaho'y trabaho. At kung oras na ng trabaho'y dapat nandito ka na. Sigaw nito. Hindi siya sumagot dahil ramdam niyang galit na galit ito. Humakbang ang lalaki. Nasa 30 pa lang ang edad nito pero parang 50 na dahil sa wrinkles. Araw-araw ba namang naninigaw sa mga empleyado at empleyada? Parang tagapagmana, samantalang department head lang ito. Kung may mahahanap lang sana siyang trabaho na mas mataas ang sahod, kaysa rito, baka noong 1 taon pa siya nag-resign. Dumiretso ka sa office ko. Doon tayo mag-uusap. Sabi ulit nito at tumalikod. Kinakabahan siya, baka palayasin siya sa trabaho. Para kasing wala ito sa mood, ang aga-aga pa nga lang. Kasalanan ito ng baklang Lexus na yun. Hindi sana siya mapapagalitan kung hindi siya inistorbo. Nakaalis lang siya nang magsimula na itong magsalita sa stage kanina. Minadali niya na hindi ito nakatingin. Pinabantayan ba naman siya sa tauhan? Buti na lang at siya'y nakatakas. Ang kaba ni Trina hindi pa rin humuhupa. Lalo na sa isipang baka malaman ito kung saan siya nakatira. Siguradong itatanong ni Lexus sa mga tao doon kung sino siya. Alam na alam niya ang ugali nito. Paano na ngayon? Paano niya ilalayo ang mga bata? Masisira ang pag-aaral ng 3. Tapos panibagong lugar na naman sila.
panibagong mga kakilala, at panibagong paligid. Buti sana kung gaya sa lugar nila ngayon na mababait ang mga kapitbahay. Bakit ka raw pinapapunta sa office ni Sir? Bulong ni Frame pagtapat niya sa mesa niya. Hindi ko alam eh. Hay nako, nalaman pa naman niya na hindi ka bumili ng kape. Paano'y puro mahadera ang nasa hanay natin, mga inggiter at mga papansin. Napalingon sa kanila ni Frame ang karamihan sa trabaho nila dahil isinagaw nito ang mga huling sinabi. Hoy! Buti nga yan, Trina. Nang malaman ng mga pangit niya na bukod sa pangit sila, pangit pati ugali nila. Pinitik niya na ang tenga nito dahil sa ingay ng boses. May mga bulungan at sila ni Frame ang topic. Hoy Aida, lakas-lakasan mo naman para klaro. Muli na naman itong sumigaw. Tama na yan, naghahanap ka talaga lagi ng gulo. Paano pinagtutulungan kang ilaglag ng mga yan? Palibhasa, ikaw itong napipisil na ilagay sa posisyon ni boss. Na mas nauna pa sila sa'yo pero hanggang dyan lang sila. Sa bagay, mga buhay ng ibang inaatupag at hindi yung trabaho. Alam niya yun, kaya nga ginagalingan pa niya para sa mga anak niya. Diyan ka muna, pupunta lang ako sa office ni Sir Mike. Pero may naunang babaeng pumasok sa loob. Maganda ito at sexy sa hapit na above the knee of shoulder red dress. Para itong nagulat nang mapatingin sa kanya. Hindi niya kilala yung babae, pero yung babae, ilang sandaling napatitig sa kanya kaya siya'y nagtaka. Pumasok ito ng office ng boss niya, kaya naghintay muna siya sa labas. Siguro'y nasa 15 minutos din bago lumabas ang babae. Pinasadahan na naman siya nito mula ulo hanggang paa na hindi niya alam kung insecure ba ito o ano. Inismiran din siya na hindi niya alam kung bakit. Hinayaan na lang ni Trina at kumatok sa pintuan ng opisina ng boss niya. Come in. Nang marinig niya yon, tumuloy na siya sa loob. Nabungaran niyang lalaki nakatayo sa tapat ng mesa. Nakasandig ang likuran nito roon at nakapamulsang siya'y hinihintay. Matangkad ito pero may kapayatan, hanggang tenga siguro siya nito. Nakita mo ang lumabas sa office ko na babae? Kilala mo siya? Hindi po sir. Yun ang fiancé ng may-ari ng finance company na to, si Ma'am Christy. Now, bumalik tayo sa problema sa'yo. Gusto kong i-fire out Katrina. Bigla siyang nagtaas ng tingin. Gulat ang namutawi sa mata niya. Nalit lang ipapatanggal na. But, dahan-dahan itong lumapit sa kinatatayuan niya. Hindi ko gagawin yun kung lumapit ito sa likuran niya. Nagtayuan yata lahat ng balahibo niya sa katawan dahil sa pandidiri sa boss niya. Gusto kita, Trina, pero binastid mo naman ako. Umatras siya. Hinarap niya ito. Gusto mong magtagal sa company? Yes or no? Yes sir, kailangan ko talaga at... So in that case, madali lang ang ipapagawa ko. Gagawin lang natin ang bagay na yun. Manyak! Ngunit bago pa ito natapos, isang malutong na sampal ang tugon niya. Ikaw pa ang maarte? Sumigaw ito. Hinawakan siya nito sa leeg at idiniin sa pader. Pilit siyang kumakawala, ngunit malakas ito kahit payat. Tulong! Ano ba? Tulong! Idinidiin ito ang mukha sa mukha niya, ang kamay sa leeg niya at katawan sa katawan niya. Nagpupumiglas, ngunit hindi siya makawala. May ilang gamit na ring natumba na mga vase at kung ano-ano pa. Yun lang ang hinihiling ko, pinagdadamot mo pa. Para itong adik kong tumawa. Nanlilisik ang mga mata. Nahihirapan na siyang huminga ng mga sandaling yun. Maawa ka, sir. Yun lang, isang beses lang, Trina. At ipaparamdam ko sa iyo ang... Pero sa isang iglap, bumukas ang pinto ng opisina. At bago pa makalingon ng boss niya, tumilapon na ito sa corner ng kwarto. Trina, are you okay? Nanginginig ang buong katawan niya. Napatda siya't hindi makasagot. Nang makahuma, sunod-sunod na patak ng luha ang kumawala sa mga mata niya. Napasinghap ito, binitiwan siya ng saglit at muling sinipa ang lalaking hindi na makatayo dahil sa ginawa ni Lexus dito. Sir, tama na sir. I'm sorry sir. Lexus! Marahas na nilingon ni Lexus si Trina. Napatda siya. Nanlilisik ang mga mata nito. Nang sandaling iyon lamang niya nakita ang ganoong aura at mukha nito na nakakatakot. Tama na. Kinakabahang usal ng dalaga. Sir, maawa ka. Hindi na po mauulit sir. Ngunit kahit pa siguro lumuha ng dugo ang boss Mike niya, hindi iyon uubra. Kinaladkad dito ni Lexus palabas ng opisina. Tumawag na rin ng pulis si Frame na siyang inutusan ni Lexus.
Halos mabasag ang mukha ni Mike. Duguan iyon at pumutok ang magkabilang kilay. Hindi niya alam kung ang kaharap ba niyang ito ang siyang Lexus na kanyang kakilala. Ang Lexus na pinagkatiwalaan niya ng buong pagkatao niya. Ang Lexus na ilang beses niyang nakatabi noon sa pagtulog. At ang Lexus na komportable siya kahit ano pang pangahalik ang gawin niya. Siguraduhin ninyong makukuha ng mga pulis ang gagong yan. Yes sir. Huwag mong patatakasin. Understand? Muling sumagot ang dalawang guard ng building. Naroon halos lahat ng empleyado. Nakatitig sa dugo ang si Mike. Naawa siya, ngunit kahit ilang beses pa niyang awatin si Lexus, hindi ito nagpapatinag. Nakayuko lang siya, tahimik na nakasunod sa likuran ni Lexus. Nang magulat na lang si Trina nang kunin nito ang kanyang palad. Nakita pa niyang panlalaki ng mga mata ng mga naroon, lalong-lalo na ni Frame na kanyang kaibigan. Napatakip ito ng bibig na animoy ngayon lamang nakakita na magkahawak kamay. Saan tayo pupunta? Hoy, ano ba Lexus? Boses agad niyang dumagundong sa labi ng building. Sabi kong itigil mo na ang kakasigaw. Wala na tayo sa baryo para maglakas ka ng boses. Kulang na lang, lumuwa ang kanyang mga eyeballs. Bigla kasi itong tumigil at inilapit sa kanyang mukha nito. Kung hindi pa niya naiatras ng bahagyang muka, baka nahalikan na siya ng baklang to. Teka, bakla pa nga ba ito? Naguguluhan na siya. Hindi niya na alam kung anong dapat niyang isipin ngayon. Una ay sa boses nito, pangalawa ay sa mga galaw nito. Let's go. Hindi siya nagsasalita nang muli nitong hilahin ang kamay niya. Paglabas ng building, ubod lakas niyang binawi ang kamay. Napaatras pa siya nang mabitiwan iyon ni Lexus. Nasa parking lot na rin sila. Ano bang problema mo ha? Nananahimik na ako dito. Tahimik na ang buhay ko Lexus. Tapos bigla-bigla'y susulpot ka na parang wala kang ginawang mali. Inis niyang usal. Tumigil ito sa paghakbang. Pinasadahan siya ng galit nitong mga mata. Kung hindi ako dumating, baka nilapa ka na ng hayop na yun. Pasalamat ka na lang. Mahirap bang sabihin na my love? Thank you. My love? Hoy, hindi na tayo my love. Tanga ka ba? Umayos ito ng tayo. I don't care kung ngayon ang iniisip mo. Natawa na naman siya. Natatawa pero inis na inis din. Siguro ganun talaga kapag nakaugalian na. Na imbis magalit, matatawa na lang siya. Oo nga pala. You don't care nga naman pala. Kasi, pinagsamantalahan mo ko. Masyado ko nagtiwala sa baklang hindi naman katiwa-tiwala. Or, bakla ka nga ba talaga? Muli na naman niyang sigaw sa pagmumukha ni Lexus. Sabihin mo nga, totoo ba na bakla ka lang o nagpapanggap ka lang para maging kaibigan ko? Hindi ito sumagot. Seryoso itong nakatitig sa kanya. 2 metro lang kung susumahin ang agwat nila sa isa't isa. Ano, hindi ka makasagot? Dahil ba totoo na lalaki ka talaga at hindi ka bakla? Dumagundong ang boses ni Trina sa buong parking lot. Kahit siya'y nagulat din sa lakas ng sigaw niya. Kumurap siya ng sunod-sunod. Ngunit sa isang segundong gumalaw ang pilik mata niya. Kulang na lang kumawala ang puso sa dibdib niya at eyeball sa mga mata niya nang makitang nasa mismong harapan niya na si Lexus. Kung sabihin kong hindi nga ako bakla, nalalaki talaga ako Trina. Anong gagawin mo? Lexus ano ba? Ngunit natapos biglang sasabihin niya nang siilin siya nito ng halik sa labi. Nagpupumigla siya pero nanghihina siya. Na para bang hinihigop nito ng dahan-dahan ang natitirang lakas niya. Naramdaman na lang din niyang lumapat ang likuran niya sa gilid ng sasakyan. Nanulak pa man din siya, ngunit bigla nitong kinuha ang magkabilang kamay niya at idiniin din sa bintana ng kotse sa likuran niya. You're still my Trina. Bulong nito sa gilid ng tenga niya bago muling inangkin ang namamanhid na yatang labi niya. Diyan ka lang, huwag ka nang sumunod pwede ba? Tama na Lexus. Tumigil naman ito sa paghabol sa kanya. Hindi niya pwedeng basta tanggapin na lang ang lahat ng mga nalaman niya. Halos maghubad na nga siya noon sa harapan nito at nagsasabay pa silang maligo. Pinagkatiwalaan niya ng sobra higit pa sa buo. Pero malalaman lang niya ngayon na lalaki ito at nagkunwari lang na bakla para makalapit daw ito sa kanya at pansinin niya. Ginawa siyang tanga. All this time, naniwala siya talaga na bakla si Lexus. But in the end, ito ang gugulat sa kanya. I'm sorry. I didn't mean to do that. Wala na akong choice, Trina. Natawa na naman siya. Pero yung mga luha sa mata niya, nagbabadyang tumulo. You don't what?
You don't? Really, Lexus? For almost 3 years. For 3 fucking years, Lexus. Pinaniwala mo kung bakla ka nga talaga. Kaya nga, di ba? Kaya nga nasabi sa'yo ni Tito Sebastian at Tita Esmeralda na mag-anak ka muna bago nila ibigay ang mana. Dahil kahit sila, alam nila na bakla ka. Dahil iyon ang nakikita nila. I'm sorry. No, huwag kang susunod sa akin. At huwag kang magpapakita ulit sa akin. Dahil kinamumuhian kita. Kinasusuklaman kita. Bulyaw niya bago siya umalis sa parking area ng building. Nanatiling nakasunod lang kay Trina ang mga mata ni Lexus. Hindi ito gumalaw, ni ang kumurap. Sinisisi ang sarili kung bakit nga ba nito nasaktan ng ganun ang pinakamamahal na babae. Sa ilang-ilang kuya, kahit sa pagsakay niya ng tricycle, pumapatak pa din ang kanyang mga luha. Pinupunasan niya pero hindi pa rin nagpapaawat. Sobra ang sakit na idinulot ng mga sinabi nito sa kanya. Pinatunayan lang talaga ni Lexus na bukod sa ito ay mapagsamantala, nuknukan din itong sinungaling. Kaya pala ramdam na ramdam niya ang bawat paghawak nito noon sa kanya. Mga titig nito at kahit sa mga yakap, matigas ang katawan, malapad ang mga kamay, lalaking lalaki. Sadyang naniwala siya na bakla nga ito dahil sa pagsasalita nito na baklang bakla talaga. Literal sa mga salita nito. Hindi siya papayag. Hindi siya talaga papayag na magtagpo ulit ang kanilang landas. Aalis siya kasama ng mga bata. Bahala na ang mga susunod. Basta ngayon, ang tanging nararamdaman niya, niloko siya. Sobra siyang niloko na halos ikadurog ng kanyang puso. Yung tiwala niyang ibinigay kay Lexus, sobra pa sa 100%. Pero pinaglololoko lang pala siya nito simulat sa pool. Ayos ka lang, miss. Suminghot siya at inayos ang pagkakaupo niya. Ayos lang ho. Pagtingin niya sa harapan, nasa bukana na pala sila ng hagdan, patungo ng masiyahin blocks. Ayusin muna niya ang mga gamit. Magliligpit siya ng mga gamit nilang mag-iina bago niya sunduin ang mga bata sa paaralan. Tsaka niya ipagpapaalam sa mga guro na itatransfer niya ang mga bata. Pumayag sa hindi, aalis pa rin siya bago pa man malaman ni Lexus ang tungkol sa mga anak niya. Salamat ho. Pagkabigay ng bayad, bumaba na siya sa mismong kalsada kung saan ang gate ng kanyang bahay. Papasok na sana siya nang humahango si Aling Maret at lumapit sa kanya. Trina! Diyos ko, Trina! Nakahawak pa ito sa dibdib at ramdam niyang hirap nito sa paghinga. Ayos lang ho kayo, Aling Maret? Trina, butit nandito ka na. Si Aling Melbay lumapit na rin. Magkatabi lang ang bahay ng dalawa. Nagtaka siyang tiningnan ng dalawang magkaedad lang na babae. Ano hong nangyari? Bakit ho? Pumasok ka sa bahay ninyo at malalaman mo kung anong nangyari. Pagkuwan ay tuloy-tuloy siyang dumiretso sa pinto. Nagmamadaling hinagilap ang susi ng bahay. Pero tinulak lang iyon ni Aling Melva. Nagulat siya dahil nakalak iyon pag-alis niya. Pero ngayon ay nakabukas na. Tumambad sa harapan niya ang sira-sira nilang sofa, lamesa, flat screen TV at mga rice cooker, mga cabinet at lahat ng figurine. Pati ang mga award, mga pictures, mga medals at ang portrait na kasama niyang mga bata. Noong 1-year-old pa lamang ang mga ito. Sirang-sira lahat. Hindi siya makapagsalita. Ni ang gumalaw sa kinatatayuan niya, hindi niya magawa. Nangihina ang kanya mga tuhod. May magandang babae na pumunta dito at pinasira sa 2 lalaking kasama nito ang lahat ng mga gamit ninyo. Galit na galit siya. Nagsisisigaw siya, Trina. Inawat ng mga asawa namin pero hindi nila nagawa ng paraan dahil anak daw siya ng mayor. Natakot sila Romain kaya hindi nila naawat ang mga nanira sa bahay mo. Wala na siyang nasabi. Hindi siya makasagot dahil unang-una, sino iyong magandang babae? Pangalawa, wala siyang kaaway. Wala kahit sino. Maliban sa mga kasama niya sa trabaho na araw-araw may sinasabi tungkol sa kanya. Pero hindi niya naman pinapansin ang mga yun. Kaya sino ang sumira sa mga gamit nila? Pati mga damit ng mga anak niya, mga laruan, libro, at kung ano-ano pa, sira na, gutay-gutay na. Trina, ayos ka lang ba? Kung gusto mo, ipasusundo ko na lamang kay Roman ang mga anak mo sa school. Sige po, Aling Maret, salamat ho. Ngunit bago pa man nakalabas ng bahay si Maret, pababa naman ng magarang sasakyan ang 3 bata. Napalingon ng 2 kapitbahay ni Trina.
at namimilog ang mga mata ng mga ito nang makita ang driver ng sasakyan na pababa rin. Diba, yan ay si Sir Lexus na may-ari ng paupahan. Mami! Mami! Sinundo kami ng friend mo, si Tito. Lumingon si Avery sa dalawang kapatid. Ano nga yung pangalan, Wave? Cave? Lumapit na rin pati yung dalawa. Tito Lexus! Sabay pang sigaw ng dalawa sa mukha ng isa. Yung laway, iw talaga kayo. Nag-apira tumawa na lang yung mga binata niya. Saglit lang niyang tiningnan ng mga bata. Lumipat ang mata niya sa lalaking palapit. Pinahid niya ng pasimple ang mga luhang patuloy na kumakawala sa mata niya. Naluluha siya sa nangyari sa bahay nila. What happened here, Mommy? Why is so kalat here and sira-sira ang mga gamit, Mommy? Yung mga toys at book natin. Sabat pa ni Wave kay Avery. Kitang-kita niya kung paano mapalitan ng lungkot ang mukha ng mga bata. Hindi niya masisisi ang tatlo dahil iniingatan ng mga ito ang mga gamit tapos ganito lang ang mangyayari. Nakalabas na sila Aling Maret at Melva. Tila may kasalanan kaya lumayo agad sa bahay niya ng mabilis. Hindi niya alam kung sa bahay ba siya magfo-focus o sa mga bata. Paano nalaman ni Lexus ang tungkol sa mga bata? Yung hinagpis, yung galit at gulat parang nagrambol-rambol na sa puso niya na parang gusto na lang niya maupot wag nang umimik. Anong nangyari dito? Hindi siya sumagot sa tanong ni Lexus. Ibinaba nito ang cellphone sa ibabaw ng sofa para sana damayan siya pero sinamaan lang niya ito ng tingin. Sapo ang ulo, naupo siya sa sirang sofa. Nangihina na talaga siya. Sa isang araw, halos lahat yata ay sabay-sabay na sumambulat sa kanya. Wala na ba itong katapusan? Bakit ka pa nandito? At bakit kasama mo ang mga anak ko? Mahina niyang tanong. Ayaw niyang marinig ng mga bata ang mga sasabihin o isasagot nito. Mula sa bintana, nakita niya ang mga kapitbahay na nakasilip. Nakatayo ang mga ito sa kalsada, kaya isinara niya ang kurtina. Sumagot ka, Lexus. Bakit ka nandito? Ako ang sagutin mo. Anong nangyari dito? Malakas at madiin at galit ang boses na iyon. Nakatitig ito sa mga bata. Si Avery na iniiyakan ng mga manika nito at Teddy. Si Wave, ang mga kalat ang inunang kinuha. Pati si Cave, hindi rin napigilang maluha. Humarap ito sa kanya. At bakit hindi mo sinabi sa akin na may mga anak tayo, Trina? Balak mo ba silang itago sa akin habang buhay? Yon ang ayaw sana niyang marinig na tanong buhat dito. Sabihin mo sa akin na may gawa nito. Madiin ang bawat pagkakabigkas nito ng mga salita. Hindi ko din alam. Paanong hindi mo alam? Bigla siyang tumayo at tumitig dito ng masama. Kakarating ko lang, kaya paano kung malalaman? Nakikita mo ba? Walang natira sa amin ng mga bata. Simula kanina nang nakita kita. Nagkagulo-gulo bigla ang lahat. Payapa kami. Payapa ang buhay namin hanggang sa dumating ka, Lexus. Kaya alam mo na kung anong dapat mong gawin. Lumayas ka dito at huwag nang magpapakita sa akin o sa mga anak ko. They are my children too. You have no right, Lexus. Naalala mo ba? Pinagsamantalahan mo ako. Pagsasamantala man para sa'yo yun, pues hindi sa akin, Trina. Iaalis ko kay dito kasama ng triplets. Tatalikod na ito nang huklitin niya ang braso nito at buong lakas na ibinalik sa harap niya. Paano mo nalaman ha? Paano mo nalaman ng tungkol sa mga bata? They told me. Turo nito sa mga tao sa labas. Tinanong ko sila, kapalit ng mga bahay nila. Ilang tanong para sa mga bahay. All my question. Kailangang masagot nilang lahat for the sake of their house. Marahas niyang pinasadahan ng sampal si Lexus. Ngunit hindi man lang iyon nagpatinag sa binata. Okay ka na? Pwede ko na bang dalhin ang mga anak ko paalis sa lugar na to? Hindi. Hindi kami sasama sa'yo. Fine. Huwag kang sumama. Pero ang mga bata, dadalhin ko sila sa Cebu. Kinuha nito ang pulsuhan na hawak niya. Lexus. Lumingon ito. Gumaralagal na ang kanyang tinig. Huwag mo tong gagawin. Gagawin ko to para sa mga anak ko, Trina. Ayokong sila'y mahirapan. Don't worry. Wala silang alam. Wala pa dahil gusto kong ikaw mismo magsabi kung sino ako sa mga bata. Nasa po niya ang ulo. Wala na siyang magagawa ngayon. Wala na talaga. Dahil kilalang kilala niya si Lexus. Oras na magdesisyon ito, hindi umaatras.
Pumasok ito sa isa sa mga silid roon upang puntahan ng mga bata. Naririnig pa rin niya ang daing ng mga ito sa mga gamit na nasira. Yung cellphone ni Lexus na iwan sa ibabaw ng sofa. Tumayo siya para sana ayusin ang mga nagkalat nang iyon ay mag-vibrate. Christy calling. Nagdadalawang isip siya kung sasagutin o hindi. Pero sa huli, sinagot niya pa rin. Babe, nasan ka na? Wala ka dito sa company. Sabi ng mga tauhan mo sumama ka kay Trina. Ano pa bang gusto mo? Talaga bang ginagalit mo ko? Masisira talaga ang buhay ng Trina na yan kung hindi ka patitigil sa kaibangan mo. Ikakasal na tayo pero ganyan ka pa rin. Bigla na lang niyang pinasadahan ng paligid. Ito kayang babae sa kabilang linyang may gawa nito? Nasa bahay ka ba niya? Sinira ko na yan. Kaya hanggat hinahabol mo yung ex-best friend mong yan, sisirain ko yan hanggang siya ang kusang... Subukan mo! Buisit kang babae ka. Ikaw ba ang sumira sa bahay at mga gamit ko dito? Huwag ka lang magpapakita sa akin dahil lintik lang ang walang ganti. What? Trina? Oo, ako nga. Wala nang iba. Demonyo ka? Saktong lumabas ng silid si Lexus at nakita nito kung paano niya itampal sa semento ang cellphone. Humingi si Trina kay Lexus ng 1 linggo para ayusin ang lahat. Simula sa pagsasabi sa mga anak nila kung sino si Lexus. Makailang ulit na rin kasi siyang tinanong ng 3 kung bakit magkamukha ang mga ito at ang lalaki. Nais niya na hayaan muna sila nito at bumalik na lang matapos ng 1 linggo na hinihingi niya. Si Lexus ang nagayos ng lahat ng nasira. Gusto nitong ilipat sila ng tirahan pero siya ang umaayaw dahil ayaw niya na magkautang na loob dito. Ang kumpanya na pinagtatrabahuhan niya, si Lexus din palang may-ari. Kaya pala laging representative lang ang humaharap sa kanila. Dahil nasa Cebu ang talagang may-ari. Tumawag si Frim sa kanya at eto daw ang papalit kay Mike. Masaya siya para sa kaibigan. Samantalang siya, hindi na alam kung saan tutungo, kung anong balak ni Lexus. Wala naman sana siyang problema dahil ito ang nagpo-provide ng lahat ng kanilang kailangan. Gusto pa nga sanang magbigay nito ng pera. Kaso tumanggi na siya dito. Mga bata lang naman ang concern nila. Kaya siya nakikisama sa sinungaling na iyon kahit galit na galit siya dito. Salamat ho. Anya, pagkababa nilang 4 ng tricycle. Mommy, saan kami po lilipat ng school? Opo mami, malayo po ba dito? Huwag nga kayong tanong ng tanong. Hindi pa nga tayo nakakapasok ng bahay. Puro na kayo tanong. Eto na naman sila, nagmamaldita na naman ang little nanay niya. Tama na yan, sige na, mauna na kayong pumasok sa loob. Naunang pumasok ang 3, hindi pa rin nawawala ang ingay at mga sigawan. Pero dahil kay Avery, natigil din naman agad. Kagagaling lang nila sa paaralan para kunin ang card ng mga bata at iba pang kailangan para sa paglipat ng paaralan. Lalo na't malayo ang Cebu, kaya kailangan dala nila ang mga yon. Inayos niya na kahit kaya naman sana iyon ni Lexus. Ayaw niyang iasa rito ang mga gaya nito dahil siya ang ina kaya siya ang kailangang gumawa nito. Aalis na ba talaga kayo, Trina? Napatitig siya kay Aling Maret na papalapit. May walis tingting pa itong bitbit na nakasuksok sa may kilikili. Oho, Aling Maret, babalik na kami sa Cebu sa linggo. Mamimiss namin ang 3 makukulit na anak mo. Wala nang kukuha ng mga puting buhok ko. Ngumiti siya, kahit naman siya'y ganun din. Kung pagbibigyan na hindi sila nagkita ni Lexus at hindi nito nalaman na may mga anak sila, kahit habang buhay pa, dito lang sila. Pero kasi bigla na lang nagbago ang lahat sa isang kisap mata lamang. Paminsan-minsan, dadalaw din ho kami dito. Pampalubag loob niya na lamang. Ngumiti pa rin ito. Alam niya na nalulungkot ang kapitbahay niya. Pero kasi wala na rin siyang magagawa pa. Alam niyang oras na itinakas niyang mga bata, malalaman pa rin ni Lexus. Sa dami ba naman ang koneksyon ng mga pamilya Zarante? Huwag kang mag-alala. Habang wala kayo, ay lilinisin ko ang... Ngunit malakas na napahiyaw si Aling Maret nang malakas niya itong hilahin papasok ng kanilang gate dahil sa kotseng kamuntika na silang sagasaan. Ayos lang ho kayo? Nag-aalalang tanong niya. Tsaka niya ito tinulungang tumayo. Natumba ito sa lakas ng kanyang paghila. Ayos lang ako, Trina. Paglingon niya, bumukas ang pintuan sa backseat ng itim na sasakyan. Pagtapak ng mataas na takong ng istilito nito sa semento, bumungad agad ang makinis nitong binti. Paglabas ng babae, agad siyang pinasadahan mula ulo hanggang paa.
Naka-skinny jeans lang siya at sleeveless na puti na pinaibabawan niya ng cardigan blazer na itim. Kilala niya ang babae. Nakita niya na ito sa opisina ni Mike noong nakaraan bago siya kamuntik na mapagsamantalahan ng manyak na iyon. Hello Trina, kamusta naman ang kabit ng fiancé ko? Masaya ka bang nakakasira ka ng relasyon ng iba? Ang tapang ng aura, halata sa kilos at galaw ang pandidiri nito sa lugar nila. Tumabi si Aling Maret sa kanya. May gusto itong sabihin pero hindi nito maibuka ang bibig. Ikaw si Christy? Pagak itong tumawa. Trina, siyang sumira sa mga gamit ninyo nung isang araw. Tama siya. Tamang nasa isip niya. Hindi nga siya nagkakamali. Si Christy nga ito. Yes, at ako ang fiancé ng kinakalantari mo. Singhal nito, mas lumapit ito sa kinatatayuan niya. Kinakalantari? Sigurado ka ba sa paratang mo? Bakit? Hindi ba totoo? Kung ikaw lang Trina, walang makukuha sa'yo si Lexus. Oo, maganda ka, pero hindi hamak na mas maganda ako't mayaman. Wala kang maitutulong sa kanya, oras na nagkaproblema. Anong ibibigay mo? Ni wala kang kahit 5. Umismi dito, doon na siya napatawa. Yung galit niya, nakabase sa lakas ng kanyang halakhak. Inis siya nitong tinitigan. Alam mo nakakaawa ka. Para kang aso na habol ng habol sa hindi ka naman gusto. Anong sabi mo? Hindi ka naman siguro bingi, hindi ba? Hindi ka rin naman tanga. Walang yaka. Christy, enough! Ngunit sabay silang napalingon ng babae nang may lalaking lumabas sa katitigil ng sasakyan sa likuran ng kotse ni Christy. Si Lexus iyon. Nakita niya ang pagparada nito bago lang pero hindi niya inalis ang atensyon kay Christy. Anong ginagawa mo dito? Yung mga titig ni Lexus, nakakapanindig balahibo. Kung nag-aapoy siguro yun, baka nagliyab na. Gusto ko lang makausap si Trina about sa kasal natin. I want to invite her, babe. Hindi ito sumagot. Ikakasal na ito pero nandito pa rin. Kaya pala siya inaaway dahil kay Lexus. Hindi siya mga agaw. Hindi niya aagawin ng lalaki nito. Buong-buo niya itong ibibigay. Umalis ka na, Christy. No, gusto kong sabay tayo. Gusto kong kasama ka. Sa susunod na linggo na ang engagement party natin, Lexus. At kailangan nandun tayo. Tumigil ka na. Huwag mong hintaying mapahiya ka pa dito, Christy. Kaya if I were you, umalis ka na ngayon din. Ngunit hindi ito natinag sa mahinang inusal ni Lexus. No! Ano bang meron ng babaeng yan na wala sa akin? I have money, beauty and everything. Iyan, anong meron yan na wala ko, Lexus? Bigyan mo ko ng magandang dahilan. Hindi nagsalita si Lexus. Pilit itong kumalma sa kabila ng lahat. Sabihin mo, nang hindi ako nababalo sa kakaisip kung ano bang meron ng babaeng yan na wala sa akin. Bigla niyang kinabig si Lexus na kahit si Trina, nagulat din sa naging kilos. Tsaka niya ito siniil ng halik sa gitna ng daan, sa gitna ng maraming tao at sa lahat ng naroon. Namilog ang mga mata nito, ngunit hindi niya iyon pinansin. Ito lang ang paraan para matapos ng iskandalo sa pagitan nilang tatlo. Beside, para ito sa mga anak niya. Dahil kung ganito lang ang magiging madrasta ng tatlo, hindi siya makakapayag. Did you see that? Yun ang meron ako na wala ka, Christy. Usal niya matapos niyang angkinin ang labi ni Lexus. Malandi ka! Sa lakas ng sigaw nito, mukhang umabot na sa kabilang blocks ang boses. Hindi na pinansin ni Trina at inuna ang mga batang lumabas ng pinto nila. Natigil sa pagwawala si Christy nang makita nito ang mga anak niya. Nag-iba ang tingin nito. Gulat na may halong galit ang kanyang naaaninag. Pinasadahan nito si Lexus. Makailang ulit din itong binalikan ng mga bata. Mabuti na lang at maagap si Aling Maret at ipinasok nito ulit ang tatlo bago pa nagtanong si Avery. Isinara nito ang pinto. Nakahinga siya ng maluwag. Ano yun? Tama bang naiisip ko? You have children? Namimilog at nagsisimula na namang lumakas ang boses nito. Parang nakakahalata siya na masyadong warfrake si Christy. Hindi ito marunong kumalma. Lagi itong galit. Sobrang overacting na hindi niya maintindihan. Ano yun, Lexus? May mga anak kayo? Kayo? Nanlalaki ang mga mata nito. Pero kahit ganun ang sitwasyon, kalmado pa rin si Lexus. Sa bagay kahit noon pa man, kahit nga magtititili siya sa kilig o magalit siya,
Wala itong reaksyon. Marunong itong kumalma kahit saan at anumang panahon. Kent, umalis na kayo. Baritonong anito. Nakatingin ito sa driver ng babae. Ma'am Christy. Shut up! Sino bang amo mo? Di ba ako? Kaya bakit ka sumusunod sa utos ng hindi mo naman amo? Gago ka ba? Napaatras ang lalaki. Bata pa ito, kung hindi siya nagkakamali, nasa 30 pa lamang. Ano? Sumagot kayo! Muli na namang dumagundong ang buong paligid sa lakas ng boses nito. Ken, sige na. Iuwi mo na siya. Lumingon si Christy sa driver nito. Subukan mo lang. Iskandalosa na klaseng babae si Christy. Yun ang hinuha niya. Kahit pala mayaman, may ganung ugali pa rin pala. Dalhin mo na lang yung fiancé mo, Lexus, at umalis na kayo. Sa huli ay sabi niya na lamang, napakalandi mo talaga. Hindi ka pa nakontento sa paglalandi mo sa fiancé ko. Ngayon malalaman ko pa na may mga anak kayo. Alam mo ba na may anak din kami ng nilalandi mong yan? At kaedad lang ng mga anak mo, Trina. Bigla siyang napalingon. Nagtatanong ang mga matang tinitigan si Lexus. Nakatitig lang din ito sa kanya. Wala namang kayo. Walang kayo. Pero nagkaanak kayo. Anong klase kang babae? Mas makati ka pa sa higad. Nagdidilim ang paningin niya sa lahat ng mga naririnig niya. Nakakaawang mga anak mo dahil nadamay sila sa'yo. Sa ina nila na malandi at... Trina! Ngunit sa isang iglap lang, natawid agad ni Trina ang pagitan nila ni Christy. Wala kang alam. Wala! Bulyaw niya dito bago niya sinapak ang mukha nito, hindi sampal, dahil hindi iyon ang makakapagpahupa sa galit na nararamdaman niya dahil sa mga sinabi nito. Huwag kang lalapit. Singhal niya nang akmang hahawakan siya ni Lexus. Napaupo sa simento si Christy sa lakas ng pagkakasapak niya dito. Si Kent na driver nito ay umaawat na rin, ngunit yung mukha ni Trina, hindi iyon maipinta. Malandi? Ahas? Makate higad? Ano pa? Sinasagad mo talaga ang pasensya ko. Kent, help me! Biglang sigaw nito sa driver. Nahagip ng gilid ng mata niya ang kahoy na nakatayo sa gilid ng gate. Malunggay iyon na hindi pa niya naitatanim na ibinigay ni Aling Maret sa kanya noong nakaraang 3 linggo pa. May kaunting dahon na ring tumubo. Katamtaman ng laki gaya sa braso ng kanyang triplets. Kalahating metro ang haba nun. Bigla niyang hinagilap. Nagtitimpi na ako sa iyong buwisit ka. Ayoko nang nakikipag-away. Kaya nagpipigla ko sa galit. At itinatawa lang ang lahat dahil ayokong makasakit. Pero sa mga binibitiwan mong salita, sumobra ka sa limitasyon mo. Lexus, ihataw niya yung kahoy. Lexus, tulungan mo ko. Bigla itong nagtago sa likod ni Kent, pati yung driver nito, nadadamay sa kagagahan nito. Trina, that's enough. Marahas niyang nilingon si Lexus. Enough? Kung sana kinaladkad mo na paalis ang babae mo kanina. Eh di sana, tumigil na ang lahat. Ngayon pa ba ako titigil? Yung tinig ni Trina, hindi na maipagkakaila ang gigil. Lumalapit ito ng dahan-dahan kay Christy. Nang muli nitong ibaling ang paningin dito. Nasa likuran nito si Lexus, nakatitig at halatang nagdadalawang isip. Sige Trina, hambalusin mo yan ng magtanda. Patamaan mo sa ngalangala Trina. Hinamon mo panindigan mo babae, huwag kang duwag. Naririnig niya iyon mula sa mga kapitbahay. Pagtapat niya sa dalawa, tumigil siya sa paghakbang. Nasa likod pa rin ito ng driver nito. Umalis ka na, bago pa kita itanim sa bakuran ko. At huwag ka nang babalik dahil baka sa susunod, itak na ang hawak ko. Huwag mong sinasagad ang pasensya ko, Christy. Dahil unang-una, wala kang alam sa mga nangyari sa buhay ko. Pangalawa, hindi ko inaagaw si Lexus sa'yo. At pangatlo, buwisit kang babae ka. Huwag na huwag mong babanggitin ang mga anak ko sa gulong to. Dahil wala silang kinalaman dito. Oras na binanggit mo ulit ang mga bata, itatarak ko to sa bunganga mo. Napaatras ito, pati yung driver. Nadadala na rin sa paghila ng babae. Please enough. Natuod siya sa kinatatayuan nang may yumapos mula sa likuran niya. Si Lexus. Sakop ng mga braso nito ang buong katawan niya. Naibaba niyang bigla ang braso dahil pati braso nadala sa pagyapos nito. Ang higpit nun, hindi siya makagalaw. Galit na tumakbo patungong sasakyan nito si Christy. Babalikan kitang malandi ka. Yung bulahaw nito,
Hindi niya na pinakinggan dahil sobrang lakas ng tibok ng puso niya. At dumadagong-dung iyon dahil sa yakap ni Lexus. Nang makaalis ang sasakyan, bigla niyang iwinaksi ang mga braso nito. Buong lakas niya rin itong itinulak. Tsaka siya tumakbo papasok ng gate paloob ng bahay. Kanya-kanyang alisan ng mga tao at maging si Aling Maret ay lumabas na rin. Isasara na sana niya ang pinto nang itulak iyon ni Lexus. Mami, ano pong nangyayari, Mami? Why po nag-cry ka, Mami? Sunod-sunod na tanong ng mga anak niya. Pumasok muna kayo sa kwarto, mga bata. Why, Mami? Tara na, wag na kayo magtanong kasi bilis na. Ani Avery sa dalawang kapatid nito. Hinila pa nito ang mga braso ng dalawa patungo sa nakabukas na pinto ng silid. Ano pang kailangan mo? Ano pang paliwanag ang gagawin mo? Kung ano man yun, please tumigil ka na. Galit ako sa'yo dahil sa lahat ng kasinungalingan mo. At mas lalong nagalit ako sa'yo dahil sa mga nalaman ko. Hindi na yun mababago. Mga bata lang ang concern mo dito. Natin dito. Kaya tumigil ka na kung ano man ang naiisip mo. Ikakasal ka na't may anak na rin kayo. Kaya bakit mo pa kami iuwi sa Cebu? Magpapaliwanag ako. No, hindi ko na kailangan ng mga paliwanag mo. Ang akin lang, wag mo na akong guluhin. Wag mo nang guluhin ang mga bata. Nakuha mo na ang mana na kailangan mo. Dahil yun kay Christy at sa anak ninyo. Kaya panindigan mo na lang siya at ang anak ninyo. Tigilan mo na ako tang mga bata. Hindi ko anak ang anak ni Christy. Napalingon siya dito. Buntis na siya ng mga panahong yun. Kaya gusto kong itama ang lahat ng to. Gusto kong iwi kayo para ayusin ang lahat. Dahil una pa lang ako ang may kasalanan ng lahat. Kung magalit man si Daddy and Mommy, I'll accept it. Bawiin man nila ang lahat, it's okay with me. Basta maayos ko lang ang lahat. Huwag mo namang hilingin na tumigil ako, Trina. Dahil hindi ko kaya. Lexus, sumama lang kayo sa akin. And I assure you that aayusin ko lahat kahit mawala sa akin ang lahat, Trina. Huwag lang kayo. Huwag ka lang mawala ulit sa akin. Tumitig ito sa kanya. Namumula ang mga mata nito. Umiiyak ba ito? Please, isang pagkakataon lang. Isa lang, Trina. Hinawakan nito ang kamay niya at dinampian ng mamunting halik. Hindi siya makasagot. Hindi niya kayang sumagot. I can be a gay again. Kung yun lang ang paraan para sumama ka sa akin. Kayo ng mga anak ko sa... Did you hear that, guys? Tama ako. Panalo ko. Talo kayong dalawa. Give me your 20 pesos. Give me. Ngunit napabitaw si Lexus sa kanya nang marinig ang matinis na boses ni Avery. Nagkatinginan sila. Ano? Nagpustahan bang tatlo? Wala nang nagawa si Trina, lalo na't alam na ng mga bata ang tungkol kay Lexus. Nagdadalawang isip na nga siya kung anak niya ba talaga itong tatlo o kay Lexus lang. Dahil lahat ng ugali ng tatlo, walang namana sa kanya. Maliban sa mabunganga na si Avery, pero yung karamihan ay kay Lexus niya. Hindi na sila nakapagsalitang dalawa nang marinig nila na nanalo daw si Avery at yung taya na tig-20 ay napunta rito. Kailan pa natutong magpustahan ng mga batang yun? Alam din nila ang nangyari sa paligid kahit kay Christy. Yung galit ni Avery ay parang walang paglagyan. Gigil na gigil ito na parang ang daming alam. Sinabi na lang ni Lexus na wag nang intindihin yun dahil aayusin daw nito ang lahat pagdating nila sa Cebu. Oo, sumama sila kay Lexus dahil paanong hindi kung nakabuntot na lang ang tatlo sa ama ng mga ito nang malamang ito nga talaga ang daddy nila. Hindi siya masamang ina para ipagkait yun. Noon ay maayos pa naman dahil hindi mapilit ang mga bata. Pero iba na pala kapag actual na. Dahil hindi na halos bumitaw ang mga ito sa kamay ng daddy nila. Masaya siya pero hindi lubos dahil sa isiping madadamay ang mga bata sa galit ni Christy. Naipaliwanag naman ni Lexus na ang mga magulang lang nito ang may nais sa kasal para daw maging legal na ang lahat. Pero wala naman kasi siyang pakailam sa bagay na yun. Ang inaalala lang niya ay ang mga bata. Talaga ba, Trina? Hindi ka nag-aalala na ikakasal na si Lexus pero bakit nasasaktan ka? Ipinilig niya ang ulo upang iwaksi ang mga naiisip. Ako! Bakit ikaw lagi? Busangot at nagmamaktol na reklamo ni Cave kay Avery nang hulihin nito ang palad ni Lexus. Kasi ako ang bunso. Nalukot ang mukha ni Cave. Ngumiti si Lexus. Here anak, dito ka sa laylayan ng coat ni Daddy. O doon daw, sige na, alis dyan. Ang maldita talaga nitong babaitan niyang anak.
Pero yung ama abay tuwang-tuwa pa. Nag-aaway na nga yung dalawa sa gilid nito. Si Wave na lang dito, Daddy. Tsaka nito binalingan ng isa na tahimik sa kanang bahagi ng ama nila. Ayoko dyan, para akong buntot dyan. Napahalakhak si Lexus. Wala talaga itong alam na nagkakapikunan na ang tatlo dahil hindi makahawak si Cave sa kamay ng ama nito. Dalawa lang kasi ang braso nito at tatlo ang anak nito. Cave, come here anak. Kay mama ka na kumapit, sweetie. Sinamaan niya ng tingin si Lexus. Talagang wala itong alam sa mga nangyayari. Tumahimik na rin ang tatlo. Pababa na sila sa private plane na pagmamay-ari ng mga Zarante. Mas lalong yumaman ng pamilya ni Lexus. Sa bagay, sa dami ba naman ng mga ari-arian at negosyo, talagang yayaman ng mga ito ng bongga. Daddy, can we eat first? Patungo na sila sa sasakyan na naghihintay sa labas nang magreklamo si Avery. Nakakain na ito sa eroplano pero gutom pa rin. Nilingon siya ni Lexus. Animoy humihingi ng permiso sa kanya. Please, Mommy. Gusto ko po sa Jollibee, Mommy, please. Pinasadahan niya ang tatlong bata. Nagulat pa siya nang ang dalawa pa sa mga ito ay nagmamakaawa din ng muka. Kaya ano pa ba ang magagawa niya? Let's go, Daddy! Nangangalahati pa lang yung tango niya, hinila na ng mga ito ang ama. Ngunit bago nakalayo sa kanyang apat, nilingon siya ni Lexus. I love you. Yun ang nababasa niya sa bawat pagbuka ng bibig nito na wala namang tunog. Dumagundong ang puso niya. Heto na naman siya, parang naghahabulan ng mga kabayo sa loob ng kanyang dibdib. Nagyuko si Trina ng ulo. Hindi niya na maintindihan ang nararamdaman niya. Hindi niya na alam kung para saan ang pagtambol ng dibdib niya. Hindi dapat, di ba? Dahil galit siya kay Lexus. Galit na galit siya dahil niloko siya nito pero bakit? Bakit niya ito nararamdaman? Mommy, naiihi ako. Nasa counter si Lexus at ito ang nag-order. Pero ang tagal dahil hindi daw ito marunong mag-order, sabi ni Avery. Yung mga bata na nga ang nakikita niyang tumulong. Sa bagay, mukhang ngayon lang ito napunta sa ganitong fast food. Pero dapat masani na ito dahil ang Jollibee ang paboritong kainan ng triplets. Nagpaalam ka ba kay daddy mo? Opo, Mami. Say daw po ko magpasama kasi po, girl ako sabi ni daddy. Okay, let's go, sweetie. Kumapit ito sa braso niya. Ang problema ay mahaba ang pila sa loob ng CR ng Jollibee, kaya kailangan nilang makigamit sa mismong paliparan. Liko lang po kayo doon, ma'am. Pagdating sa dulo sa kaliwa po. Salamat, kuya. Nagtaka siya sa nakasalubong. Ni hindi pa kasi siya nagtatanong, itinuro na agad siya nito sa pupuntahan nila. Lumingon siya sa lalaking nakaitim ng jacket pero wala na ito. Mommy, faster! Okay, sweetheart. Anya na lamang habang nakasunod sa anak na mabilis ang takbo. Nandiyan na sila. Abangan nyo. Bulong ng isang lalaki sa kausap nito sa cellphone. Nakatanaw ito kina Trina at kay Avery na paliko na sa pasilyo. Shit! Lumipat kayo ng lugar. Sa kanan sila dumaan. Mommy, ihing-ihi na po ako. Shh! Kailangan nating makalayo dito, anak. Pero Mommy, puputok na ang pantog ko eh. Pigilan mo lang, anak, please. Kapag nakalabas tayo dito, tsaka ka umihi. Why kasi, Mommy? Yung CR po sa kabila. Sinundan niya ang kamay ni Avery na nagturo sa kabilang dako. Nandun! At gano'n na lang ang gulat niya nang may tatlong lalaking tumatakbo. Mommy, di ba yun yung mama niya? Let's go! Run, anak! Sigaw na lamang niya, hila-hila ang bata. Nasa likod na sila ng airport at walang halos tao. Kung may iilan man, wala namang tumutulong sa kanila. Dahil kahit sumigaw siya, nagtatago lang ang mga ito upang siguro hindi madamay. Mommy! Faster, sweetie. Maaabutan nila tayo. So tired na po ako, Mommy. Takbo lang, anak, takbo lang. Binuhat na lang din niya ito sa huli dahil umiiyak na si Avery. Pumasok sila sa isang pinto ang nakabukas. Hindi niya alam kung nasaan na silang bahagi ng lugar. Ang tanging alam niya lang, kailangan nilang makalayo. Hindi rin niya matawagan si Lexus dahil yung bag niya naiwan sa upuan nila sa loob ng fast food. Nakalimutan niyang bitbitin yun. Hindi nila mailak ang pintuan dahil sira ang doorknob. Palapit na ang mga ito. Naririnig niya ang mga yabag mula sa labas. Mauna ka na, Avery, bilis. Humingi ka ng tulong. But Mommy, faster anak. Pipigilan ko silang makapasok. Sige na, takbo.
Umiiyak ang bata, pero kailangan itong maging matapang. May lamesang sira doon sa tabi ng pinto. Binuksan niya at ibinato iyon sa papalapit na mga kalalakihan. Hindi niya nakita kung natamaan, tsaka niya sinunod na binuhat ang stroll na upuan. Malakas niyang ipinalo sa lalaking papasok ng pinto. Nahulog ito sa 3 baitang ng hagdanan, tsaka niya muli iyong iwinasiwas. Hulihin niyo na! Ngunit pagsigaw ng isa, bigla niyang isinampal ang paa ng upuang hawak. Maging ito ay nahulog rin, gumulong pababa ng hagdanan. Bilis! Hulihin mo, tanga! Anito pa, abat ito ang nahulog tapos yung tanga ay yung nakaiwas. Mukhang ang napasukan nila ay exitway na hindi na ginagamit, walang katao-tao. Muling tumakbo si Trina. Hindi niya na alam kung nasaan si Avery. Ang tanging hiling lamang niya, sana makaligtas ito. Nakita niyo ba? Hindi. Maghiwa-hiwalay tayo. Hindi siya pwedeng makalabas sa bahaging to dahil hindi tayo makakakilos sa security kapag nakalampas siya sa exit. Sige, dito ako. Sa kabila kayo. Tawagan niyo ako kapag nakita ninyo. Sige, mauna ka na, Faz. Tatawagan ko lang si Madam. Narinig pa ni Trina ang yabag ng mga paa ng mga taong humahabol sa kanya. Naroon lamang siya nakasiksik sa abandonadong lagayan ng mga map at walis na nasa tapat lang ng lalaki. Nakikita niya ito sa maliit na butas ng pinto na walang doorknob. Madam, nakuha niyo ba? Makukuha na po namin, Madam. Kaunting hintay pa po. Anong oras na? Kanina pa ako dito sa parking lot. May nakapa ang kamay niya. Matigas na bagay sa gilid ng kinalalagyan niya. Marahang lumingon ng dalaga. Tabla iyon na mukhang mula sa sirang bahagi ng lugar. Nasa 1 metro ang haba nun. Kinuha niya iyon. Ngunit biglang natumbang nasa tabi nitong walis tingting. Madam, sandali lang. Hoy! Benji! Alam niya kung kaninong boses yun. Ang tinatawag nitong Madam si Christy. Ramdam ni Trina ang paglapit ng lalaki sa kinaroroonan niya. Itinaas niya ang hawak at idinantay yun sa kanyang balikat. Ngunit saktong bumukas ang pintuan, hinambalos niya ang lalaki sa mismong ulo. At bago pa nito natapos ang salita, bumulagta ito sa sahig. Buisit ka, ikaw ang bulagta ngayon. Ibinaba ni Trina ang hawak na kahoy. Dinampot pagkuha ng cellphone ng lalaki na nahulog din sa sahig dahil sa pagkatumba. Hello? Nandyan ka pa ba, Benji? Bilisan ninyo. Kailangan makuha ninyo si Trina. Hindi sila pwedeng maging masaya. Hindi ako makakapayag. Kumuyom ang kamao niya. Tama siya. Si Christy nga ang may pakana. Talaga ba, Christy? Pasensya ka na. Pulpol ang mga tauhan mo. Trina? Oo ako. Nagulat ba kita? Hayop ka? Mas hayop ka. Huwag kang mag-alala. Naka-record ang tawag na to. Kaya magkita na lang tayo sa police station. Tumawa ito ng napakalakas na parang nababaliw. Talaga ba? Sige, makinig ka muna sa ipaparinig ko sa'yo. Mommy! Mommy, help! Tulungan mo ko, Mommy! Biglang sumilay ang kaba sa kanya. Avery? Avery? Ngunit biglang nawala ang tawag. Pinatay ni Christy ang linya. Naluluha na siya. Mabilis ang takbo niya habang dinadaya lang numerong tumawag sa kanya bago lang. Makinig ka. Hindi ko sasaktan ang anak mo kapag sinunod mo ang utos ko, Trina. Ano yun? Tell me. Dumiretso ka sa rooftop ng building at saka tumalon. Panonoorin kita dahil kung hindi, si Avery ang mamamatay, Trina. Mamili ka. Ikaw ang magpaparaya o ang anak mo ang mawawala. Nanginginig ang mga kamay niya. Teka. Oo, gagawin ko. Ibalik mo muna siya sa daddy niya, Christy. Hindi. Ako ang magdedesisyon at susunod ka lang. Tumulo ng sunod-sunod ang kanyang mga luha. Nagsimula na rin siyang humakbang sa hagdan patungo kung saan man iyon papunta. Nakatingin ako, Trina. Huwag kang magkakamali. Dahil sabog ang ulo ng anak mo, oras na nagkamali ka. Muling sigaw nito bago nawala sa kabilang linya. Nanginginig siya sa takot. Ayos lang kung siya lang pero ang anak niya ay na kay Christy. Nakita nyo? Hanapin nyo. Eto ho, sir. Paakit na po siya sa rooftop. Turo ng isang security personnel sa TV screen ng CCTV footage. Sumilay ang takot sa puso ni Lexus. Tinawagan na rin niya mga tauhan ng daddy niya at parating na ang mga ito. Find my daughter at pupuntahan ko si Trina.
Nagkatinginan na lang ang mga security personnel dahil sa nakikitang determinasyon sa mukha ni Lexus. Mukhang handa nitong isugal ang lahat para sa pamilya. "Where do you think you're going, babe?" Ngunit napatigil si Lexus nang makita niya si Christy. Hawak nito ang umiiyak na si Avery. "Stop! Or else?" May hawak itong baril at nakatutok iyon sa ulo ng anak niya. "Sinabi ko naman sa'yo, Lexus. Forget her at ako na lang, pero anong ginagawa mo? Talagang inuwi mo pa sila dito?" "Daddy, help me." "Pag-usapan natin to, Christy, please." "Oo, kaya naman. Pero matapos na mawala ng pinakamamahal mo." Mula sa pasilyo, sa ikatlong palapag ng paliparan, naroon si Christy, hawak nito si Avery. At may isa pa itong tauhan sa gilid, naka-back up sa babae. Ang mga tao sa bahaging yun, tumatakbo palayo sa kanila. "Sige, nanalo ka na, Christy. Ikaw ang pipiliin ko, but please, let them go." "Really, Lexus?" "Yes, ikaw ang pipiliin ko." "But Daddy!" Sigaw ni Avery na patuloy sa pag-iyak. "Shut up!" Marahas nitong bulyaw sa bata. "Pero mamaya na kapag patay na si Trina. Siya lang naman ang dahilan kaya tayo nasisira. Siya lang, kaya kailangan niya nang mawala." Anito bago humalakhak ng malakas. Nababaliw na si Christy. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Trina. Paglabas niya ng pintuan sa rooftop ng airport, malamig na hangin agad ang sumambulat sa kanyang buong katawan. Sumusunod sa ihip ng hangin ang kanyang mahaba at unat na buhok. Nasa likod niya ang isa sa mga tauhan ni Christy. Nakatutok ang hawak nitong baril sa likod niya. "Bilis!" Manapay na paigtad siya nang gamitin nitong panulak ang dulo ng baril sa likod niya. Napangiwi siya sa sakit. "Ano ba? Sabing bilisan mo. Ilang minuto lang ang inilatag ni Madam. At kapag hindi mo nagawa, siguradong todas ang anak mo." "Bakit pa kasi kinakalaban mo yun? Gayong baliw yun." Alam niyang baliw nga talaga ito. Sa mga kilos sa pananalit at pag-iisip, hindi gagawin ng normal na tao ang ganitong bagay dahil lamang sa pag-ibig. Nasa kalagitnaan na siya ng rooftop, panay din ang tulak ng payat at matangkad na lalaki sa kanya. Sa narinig niya, Benji ang pangalan nito. "Wala ka bang mga anak?" Garalgal na boses ang pumukaw sa lalaki. "Meron. Ano naman?" Tamad na sagot nito, mas binagalan niyang paghakbang. "Alam kong may damdamin ka rin, Kuya Benji. Huwag mo tong gawin. Maawa ka sa pamilya mo kapag nahuli ka ng mga pulis." Nagulat siya nang malakas itong tumawa. "Hindi mangyari yon. Hawak ng daddy ni Madam ang pulisya sa San Simon. Kaya anong ikakatakot ko? Isa pa para sa kanila kaya ako to ginagawa. Kaya bilis." Mukhang wala na talaga siyang ibang magagawa ngayon. "At kapag hindi ka tumalon dyan, yung anak mo na hawak ni Madam ang todas. Kaya sige na, para matapos na tong drama mo." Muli siya nitong itinulak gamit ang dulo ng baril. 1 metro na lang ang layo niya sa bukana ng rooftop. Sana may dumating na tulong. Sana kung may tumulong man. Ngayon na, kung dumating si Lexus, talagang patatawarin niya na ito. Kung mailigtas niya ang anak nila, kalilimutan niyang lahat ng kasalanan nito sa kanya. "Ano pang hinihintay mo? Umakyat ka na!" Para siyang nangihina. Parang walang lakas sa mga binti niya na umakyat sa pader na nagsilbing harang para hindi tuluyang mahulog ang kung sino man kung sakali. "Kapag hindi ka patatalon, ako mismong babaril sa'yo. Huwag mong ubusin ang pasensya ko. Pag hindi mo ginawa, patay ang anak mo. 1 minuto na lang. Oras na tinawagan ko si Madam. Ang anak mo ang mamamatay." Mariin siyang napapikit. Ito na ba ang katapusan niya? Nag-sign off the cross siya, tsaka niya ipinikit ang mga mata. Nakatitig siya sa baba. Napakataas nun. Oo, mamamatay din naman na siya. Pero hindi sa ganitong paraan. Siguradong wasak ang bungo niya kapag nahulog siya sa baba. Lasag-lasag din ang katawan niya. "Sabing talon!" Sa isang iglap, itinulak ng lalaki si Trina. Kasabay ng sunod-sunod ng putok ng baril. Napapikit siya sa pagdampi ng dumaan na hangin. Hinawi ang hibla ng buhok na napunta sa mata niya. 6 na buwan na rin ang mabilis na dumaan, ngunit sariwa pa rin kay Lexus ang lahat. Hindi kailanman mawawala sa isipan niya ang mga naganap. Inukit niya na sa puso ang sandaling yun. Bumuntong hininga siya matapos ibaba ang kapirasong bulaklak sa puntod sa harapan niya. 6 na buwan na rin nang mamatay ang babae sa libingang yun.
ang babaeng naging parte ng buhay niya kahit sana ayaw niya. Babaeng nabalo sa kanya at babaeng gagawin lahat para sa pagmamahal niya. Naging masama man ito, siguro'y dahil lamang sa pagmamahal nito sa kanya na kailanman hindi niya masusuklian dahil may iba siyang pinakamamahal. Let's go. Pumulupot ang braso ng asawa niya sa kanyang bewang. Sa wakas ay natupad ang kanyang pangarap. Kinabig niya ito at masuyong hinalikan sa labi. Pilyo ka talaga. Tara na at magsusundo pa tayo sa 3 mong anak. Pinisil nito ang tagiliran niya ng mahina. Napakaganda ng asawa niya sa 4 na buwang ipinagbubuntis nito. Naikasal din siya sa babaeng hindi niya makalimutan ng una niyang makita sa campus. Napakagandang dalaga. Inisip niya noon na baka may boyfriend na ito at nang malaman niya na scholar pala ito ng ama niya, gumawa siya ng paraan kung paano niya ito makakausap at kahit na maging katatawanan, nagawa pa rin niyang maging bakla para lamang pansinin siya nito. Nagawa naman niya. Naging best friend niya ng pinakamagandang babae sa campus. Pero sinira niya yun. Hindi kinaya ng damdamin niya, lalo na't nakalatag ito sa harapan niya. Isang pagkakamali na may 2 kinahinatnan. Nilayuan siya ngunit nagbunga pala. 3 pa. Huwag kaya muna nating sunduin, love. Itinaas nito ang ulo na nakapatong sa balikat niya at siya'y tinitigan. Love, remember may pasok ang mga bata bukas. It's Monday, remember? Eh di ihatid ni Dad. Gusto naman nila na nandun yung 3 mga apo kaya hayaan mo sila. Kumindat siya. Natawa naman ang kanyang asawa. Love, wag na. Nasa sementeryo tayo. Nakakalimutan mo ba? Humalakhak ito. Para na kasi siyang naaadik sa katawan, muka, amoy at lahat na sa asawa. Sige, mamaya sa bahay. At hinalikan siya nitong muli. Binaril ng mga tauhan ng ama ni Lexus si Christy sa mismong likod nito. Dead on the spot ang babae. Nang mga oras na yun, buhay at kamatayan lang ang pagpipilian. Tinakbo niya si Trina sa rooftop kasama ang kawani ng kapulisan. 1 segundo na lang pero nagawa pa rin niyang habulin si Trina. Nakuha niya ang kamay nito bago ito nahulog. Hindi niya alam kung paano niya nagawa yun. Siguro dahil na rin sa determinasyon na masagip ang babaeng pinakamahal niya. Si Lexus ang nagpapatunay na walang imposible pagdating sa pag-ibig. Kayang gawin lahat para lang sa minamahal. Kaya niyang magpanggap na bakla para sa mahal niya. Kaya niyang ibuwis ang buhay para kay Trina. At kung hihilingin man na ibigay ang buhay niya dito, ibibigay niya ng walang tanong. Anak, uuwi na kami. Dito na po kayo matulog, Naitay. Hindi pwede. Yung farm natin ay walang tao. Huwag kang mag-alala at dadalaw ulit kami sa Makalawa. Ingatan mo yung tiyan mo, ha? Ngumiti si Trina sa inay niya. Nagmano si Lexus, maging siya sa 2. Ingatan mo ang mga apo ko't anak ko, Lexus. Opo, Itay, syempre po, palagi po. O siya't aalis na kami. Kumaway pa siya habang pasakay ang mga ito ng Rusko na binili ni Lexus para sa kanyang mga magulang. Noong una, nagtatampo ang mga ito sa kanya kung bakit umalis na siya na hindi nagpaparamdam ng ilang taon. Pero dahil na rin sa paliwanag niya at sa mga apo, naging okay na rin sila. Ang mayor na ama ni Christy, wala rin itong nagawa dahil sa matibay na ebidensya na hawak ng kapulisan. Sa ngayon, masaya na siyang kasama ang asawa, ang triplets at ang magiging anak pa nila ni Lexus. Ang mga kasalanan nito ay talagang itinapon na niya. Wala na rin namang kwenta kahit balik-balikan pa niya dahil mag-asawa na sila. Mommy, si Wave may crush na. Stop it, Avery. Wala naman na. Don't deny it. Nakita kita. Nakita kita, hinawakan mo yung kamay ni Rosha. That's not true. You're lying, Avery. Mga anak, stop it please. Sige na, tama na yun, Avery, sweetheart. Okay, fine. But that's true ha, Daddy? Nginitian ni Lexus si Wave na nahihiya pa. That's okay. Wave, don't cry. Remember, boys don't cry, anak. Kinabig nito si Wave at niyakap. Nakita yun ni Avery. Sorry. Sorry na daw, anak. Nagpahid dito ng luha at nakipag-shake hands sa kapatid nitong mabunganga. Si Cave ay nasa farm ng Lola Lerma at Lolo Arlando nito. Gusto daw kasing matutong magpaanak ng inahing baboy. Papunta na rin sila ngayon doon dahil unang panganganak ngayon ng inahing baboy na binili ni Lexus para sa kanyang pamilya. Sobra-sobra na rin ang ibinigay nito. Ayaw na nga sana niyang tanggapin
Pero aanhin daw ang pera kung hindi naman gagamitin sa pamilya. Once a month kung lumuwas ng Maynila si Lexus para ayusin ang company at mga negosyo. Balak nga nilang sa Maynila na tumira. Pero ayaw namang pumayag ng mami at daddy nito dahil malalayo daw sa mga apo. Ang mga bahay sa Blacks, hindi na itinuloy ni Lexus ang pagpapagiba. Ibinigay nito ang mga bahay sa mga taga roon at ang bahay nila ipinaayos na rin ito. Minsan, dumadalaw sila roon. Si Frim na rin ang naging department head ng finance company ni Lexus. Wala na rin namang naging problema sa mga ari-arian dahil sa mga apo na ibinigay nito sa mga magulang. Sobra-sobrang naging galak ng mga magulang nito dahil 3 agad ang apo ng mga ito. Ang anak ni Christy ay nasa lolo na nito at ang huling balita niya nasa ibang bansa na raw at doon na namamalagi. Nakita niya minsan ng bata at kamukhang kamukha ito ni Christy. Sinayang lang talaga ng babae ang lahat dahil sa kabaliwan nito. Sige na mga anak, lumabas na't magpapalit kay Yaya Luming para makaalis na tayo. Opo, Daddy. Isa-isang humalik sa pisngi ang dalawa. Nang maisara ng mga bata ang pinto, lumipat ang tingin nito sa kanya. Why love, may masakit ba? Are you okay? Dadalhin kita sa hospital. Ano? Hindi Sumipa lang si baby. Hinimas nito ang tiyan niya. Itinaas nito ng bahagya ang suot niyang bestida. Hi baby, I am your daddy. I love you so much. Habang nagsasalita ito ay nasa kanyang mga mata ni Lexus. Mahal na mahal kita. Hinawakan niyang kamay nito. I love you too. Ulit nga. I love you too. Isa pa please. Lexus, last one. I love you. Ngunit natahimik siya at mumunting ingay ang sumunod doon nang siilin nito ng halik ang nakaawang niyang labi.